Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective energy of collective. Eight of Pentacles and strength. You're strong. May inner strength. Pagka ganyan. And meron kang ginagawa na tuloy-tuloy. Ay! And para bang, kung ikaw tong babae dito, parang guided kay. Oh. And, kasi merong ano yun, merong ganyan sa ulo. No? Parang lumiliwanag to infinite dito na symbol. Tingin ko lang. It's a sign na guided tong infinite symbol. Yan. Infinite symbol dyan. Meron. Maybe. Maybe. Let's see. Para makabuo ka na ng family mo or para maging prosperous ang buhay mo. Siguro, nagtatrabaho ka na nagtatrabaho para sa family mo, para kumita ka ng kumita ng pera, para maging prosperous ang buhay mo, para manatiling prosperous ang buhay mo, prosperous ang buhay mo, o kaya ay para maging kompleto at prosperous na yung buhay mo. Or kaya para maging kompleto ang buhay mo. Wala naman dyan ha. Pero kung prosperous na yung buhay mo, para maging kompleto na yung buhay mo. Wala nang kulang. Yan. Ay! Yun ang ginagawa para magkaroon ng strong bond. Para makasama mo na yung person mo at makabuo na kayo ng family. Makabuo na kayo ng sarili ninyong pamilya or kaya para manatili yung kompleto ang buhay ninyo kung kasama mo na yan. Or kung hindi pa, para makabuo na kayo ng kompletong pamilya, kompletong buhay, no? Na maging kompleto ng buhay mo. Kasi kasama mo na siya, mamuhay ka ng prosperous, o kaya you're working hard para maging prosperous ang buhay ninyo, hindi pa prosperous ang buhay ninyo. Mayroon kang pinanghinayangan. Dahil dyan sa nanghinayang ka, ayaw mong maniwala sa mga nag-uutos sa isipan mo na huwag siyang asawahin o layuan mo siya. Meron kasi nag-uutos sa'yo na, alam mo yung parang feeling nila may authority sila spiritually. Kadalasan na gumagawa niya mga followers si Satanas. Yung gaya ng mga tigalpo, enchantment, incantation nila, yan, mga ganyan, mga palipad hangin nila, mga ganyan ba, no? Pero actually, hindi yan authority from God. Yan ay mga, kung binigyan man sila ng authority, kay Satanas galing yan, kasi yan ay witchcraft, no? At galing yan kay Satanas, means di sila mangontrol yan. Ganyan ang mga followers ni Satanas. Hindi ka naniniwala dyan, no? Hindi mo sinusunod yan, yung kanilang mga manipulation sa'yo. Kunwari, sabihin nila maging cold ka dyan, ganun. Kasi nanghinayang ka talaga sa person na yun. Gusto mo siyang mapangasawa ng tao na yan. Kaya sabihin nila, ay, iwasan mo yan kasi ganito, ganyan, ganito, ganyan yan. Siyempre, manipulation nila yan. No? At siyempre, pati yun, atakihin nila yun. Ng witchcraft nila para convincing, maniwala ka din. Sa kung ano yung mga lies and deception nila. Ganun. Wait lang ha. Ika lang. Pero nasa inyo kung maniwala kayo sa akin or sa kanila kayo maniwala. Kasi magaling talaga mang manipula ang mga
followers si Satanas. Magaling silang sinungaling at mangumbinsi sa isip ninyo, lalo na gumagamit sila ng black magic, di ba? At manang-mana yan sila sa tatay nila si Satanas na sinungaling at very manipulative. At nagmamasteral pa ngayon sila kasi yung mga apprentice si Satanas yan, may masteral pa yan sila. Habang tumatagal na naging apprentice sila ni Satanas, lalo sila nagiging master o nagiging bihasa sa pagsisinungaling, pag-create ng kasinungalingan sa isip ng tao o sa pangmamanipula ng mga tao. Sila ay ginagamit ng mga fallen angels dito sa mundo. Sila yung tinatawag ng mga apprentice ng Diablo. Ano mapapala nila sa pag-serve sa Diablo? Ma-impyerno lang. Kasi yun naman ang hatol ng gadi sa mga followers ni Satanas, di ba? Tatapon sila sa impyerno din, kagaya na Diablo. Kung saan ilagay ang Diablo, doon din yan sila ilalagay sa impyerno. Ito ang next na mangyari sa iyo. The Emperor and the Wheel of the Year. Magiging kayo, strong yung mind mo, strong kahit hindi ka makumbinsi ng mga manipulations nila Hindi ka mapigilan ng kanilang mga kinikreate na blocks, attacks, distractions. Ma-achieve mo yung goal mo. Kunwari, parang kung goal mo ay makapangasawa, makapag-asawa, o bumuo ng family, or mamuhay ka ng kumpleto kung may asawa ka na. Kung wala pa, makapag-asawa ka na, mamuhay ka ng kumpleto. Or, kung may nakadistance sa'yo, alam mo may nakadistance sa'yo, mangyari na yung destiny mo. May mga gusto yung atake. Kung galing sa God yung destiny mo, may mission ka from God, na may plano ang God sa'yo. Siyempre, atakein ka ng evil forces. Magkaisa yung mga evil forces na yun. Kasama yung mga magkukula, magbabara, manggagaway. O kahit kasama pa yung aswang. Lahat na lang yan sila. Kahit taga-Garta, sama yan. Taga-Atlantis. Mga taga-impyerno, mga atake yan. Mga mga fallen angel. Mga alamang lupa, mga atake yan sa'yo. Mga impacto. Kasi experience ko yun Na-experience ko yun Ewan ko lang, depende Meron din na mga witches lang utusan ng mga ng mga fallen angel. Siyempre, mga alagad niya yan Yan. O kaya ay, ewan ko lang sa iba. Iba hindi naman ganun katindi ang attack sa kanila kasi tao naman kasi ang origin nila. Sa akin kasi hindi kasi tao ang origin ko. Dahil yun ang sinabi ng God sa akin. Di ba binautismohan pa ako sa panaginip ko. At wag na. Never mind. Kaya ang dami din talaga, matindi yung mga attacks kasi sa akin. Pero yung mga iba, hindi naman ganun tindi. Di ba? Kaya nga, ang ayos ng buhay ng iba. No? Kasi hindi naman sila yung kagaya ko na kailangan yung talagang threat talaga na malaking threat sa mga fallen angels. The Emperor. Yan Tsaka may pulse light kasi ako guys. Alam nila yun. Nakakausap ko din sila dati. Nung hindi pa ako na-awaken. May pulse light ako na alam nila. Pagka mga yung hindi taong origin na pinadala dito, may pulse light yun ang tinatandaan nila. Kaya talagang ipapatake na sa Satanas ang kahit na sino mang lahat-lahat Tapos pag hindi susunod kay Satanas, sasaktan daw ni Satanas. Baka to the point na patayin pa sila ni Satanas. Ganon yan. magiging
Yung sa akin naman guys, matinding atake na sa akin. Nung nagtungtong na ako sa mga 30, pinagtulong-tulungan ako ng mga evil forces siguro time na yun para gusto lang pigilan yung kung ano yung plano ng God sa akin kasi malaking threat sa kanila. So, ibig sabihin, pagka mayroong mga ng atake sa inyo na marami, malaking threat din kayo, no? Sa evil forces, pagka ganyan. Pagtulong-tulungan kayo ng marami. Pero kung konti lang, hindi ka ganun malaking threat sa the devil's kingdom. Pero kung napakarami, na pinagtulong-tulungan ka, ay malaking threat ka sa the devil's kingdom. Ganun yun. The Emperor. Hindi ko naman pwedeng ikwento sa inyo lahat. Basta, yun ang totoo. The Wheel of the Year. So, that's why ako naka-experience ka din ng mga attacks. So, tingnan ko kung napakarami bang atake sa'yo. Baka malaking threat ka din sa mga The Devil's Kingdom hindi ka malaking threat sa The Devil's Kingdom. Mukhang threat ka din sa The Devil's Kingdom, kaya inatake. Threat ka, no? Threat ka. Ako yung malaking threat sa devil. Malaking threat sa The Devil's Kingdom. Kasi hindi kasi taong origin ko, guys. At pinapakita kasi sa akin ng God yun at Jesus Christ. Kaya binatisman pa akong Jesus Christ sa panaginip ko din, sa vision ko. Sabi niya, panahon na, tapos binautisman ako. Ganon din yung God. Sabi niya, panahon na, tapos meron siyang merong lumabas na 4 na buntot sa bandang puwet ko. Tapos nung si Jesus Christ nung binautisman ako, ayun, lumabas na yung pakpak ko. Lumabas ako sa tubig, naging ibon ako, tapos naging ibon na puti, parang dove, tapos lumiwanag, yun na yung pulse light, yung lumiliwanag. Tapos, yun yung palatandaan ng mga evil forces. Tapos, tumubo, may pakpak na ako, naging humanoid ako na may pakpak na puti. Siyempre puti, sa side ng langit Siyempre. Ito, threat ka din, no? Sa The Devil's Kingdom. Threat ka din sa kanila. Kaya ina-atake ka din nila pinapa-atake ka din, pero hindi yan intense na attack yun na experience. May hindi kagaya ng sa akin, guys. Pero madami ako na-discover yan. Dati hindi ako maniwala, guys na kung ano yung sinabi sa akin ng God at ni Jesus Christ, yung pinakita nila sa akin. Kaya nung bata-bata pa ko, wala pa kayo mo nun. Natataka lang ako, bakit may liwanag sa paligid ng ulo ko, dumadaan ako sa palayan noon. Pero pinapanaginip na ako ng God noon. Na yung kwento ko na yung iba. Ano yung pinapanaginip niya sa akin. Hindi sa yabang yan. Siguro, may habang pakinggan, pero totoo naman yung sinasabi ko. Hindi naman yan gawa-gawa. Malaman nyo lang din yan, no? Sa tamang panahon o sa kabilang buhay, no? Ano talaga yung totoo. So, yan. Well, the Emperor. Hindi ka na nila mapigilan. Sa kung ano yung goal mo, mission mo. Parang kunwari, meron kang goal. Hindi ka na nila makonvince na, tumigil ka, huwag ka mag-give up. Huwag mo ipagpatuloy. O kaya, kunwari, umakyat ka sa bundok, no? Parang, kunwari, ikaw ay, yung goat. Kunwari, ikaw ay goat, no? Siyempre, madaming challenges. So, yung mga challenges na yan, kinikreate nila yan, no?
sa buhay mo. So, example na lang, kunwari ka, goat, di ba, ang daming challenges na parang ang hirap, parang tingin mo, parang kung tingin ng tao, hindi maakyat ng goat, no, yung bundok na yun, lalo kung patirik yung daanan. Pero nagagawa ng goat. Walang makapigil, walang makapaghadlang. Parang ginagawa pang, parang yung mga challenges na yan, yung mahirap na daan, yung goat ay parang ginagawa niya pang parang laro. Or parang, hindi man laro, ay para sa kanya thrilling, yung ganon. So, parang ganon ka din na pag mayroon silang mga ginagawang deceit or scheme, para pigilan ka, parang mas lalo ka pang na-challenge, mas lalo ka pang parang thrilling or nandun yung thrill na maramdaman mo na mas lalo mo pang pagpatuloy. Nandun yung focus mo sa goal mo. Ganon. Na ma-achieve mo yung goal mo. O kaya kunwari parang kung goat, ma-akyat mo yung tuktok ng bundok. Yan. Wala may inakyat ng goat. Ganyan. Na walang makapigil sa'yo, guys. Ganon. And meron pa dito, Wheel of the Year. Pwedeng makapag-asawa ka na nga talaga, may mga bata dito sa The Emperor dito. Maging stable ka na, maging ka na, maging kung lalaki ka, maging husband. Or kung babae ka, maging wife ka, ganun. Makakaanap ka ng partner mo. Or kaya kung meron ka ng distant person o meron kang distant person at kilala mo yung distant person mo, ayan, mag-umpisa na kayo ng destiny nyo. Possible, no? Kasi, swertihin ka na kung hindi man destiny ito, siswertihin ka na sa buhay, magiging ganito ang buhay mo, you will be followed by luck, or kaya ay basta mas swertihin ka na, o kung ano yung swerte mo, kung meron kang destiny or swerte sa buhay nakalaan para sa'yo na, kung ano yung swerte mo, tinatawag na swerte mo, yan, mag-umpisa na yan na siswertihin ka na, o mangyari na yun kung ano yung swerte mo sa buhay mo. Yan. O kung merong meant for you nakalaan para sa iyo, nilaan ng Diyos para sa iyo, yan, at magagawa mo na yan. Pero of course there are challenges na dapat mong ma-overcome. So yun na yan, may mga gumagawa ng deceit, mga gusto pumigil sa iyo, yan, na mangyari itong goal mo, gusto mo na mamuhay ng kumpleto, yan, or prosperous na buhay, or kumpletong buhay, or both, yan. Hallelujah! So, next na mangyayari sa'yo, maging inspired, maging excited. Be excited, passionate, brave, and talagang driven, aggressive na mag-take ng action. Meron kang gagawin o pagsugod, pag-take ng action. Yan, na positive ka din as well. And decisive to persevering. Na talaga andun yung excitement mo na gawin yan. Ito ang darating sa'yo. Knight of Pentacles. Mahinto na may matigil na yung uncontented ka sa buhay mo, na malungkot ka, na parang tiniis mo na lang o tinanggap mo na lang na gano'n na lang ang sitwasyon. Titigil ka na sa pagiging gano'n sa pagiging malungkot na parang wala kang ginawa at tinanggap mo na lang kasi minamanipulate na yung isip mo para maging ganito ka. Parang kahit na hindi ka contented sa buhay, parang tiniis mo na lang, no? Parang yung wala kang ginawa na paraan na hindi ka gumawa ng paraan para mangyari yung gusto mo.
Parang nag-antay ka na lang, sa tenga, ganun. So yung mahinto na yan kasi may mga manipulation kasi ang mga kaaway. Yung parang nag-antay ka, yun na nga, malungkot ka naman sa buhay, hindi ka masaya. Alam yung kinontrol ka nila, manipulate ka nila. Para mag-antay ka na lang, ganun. Wala kang gagawin para sa pangarap mo, sa goal mo. Yan. At alam niyo yung manipulation nila. Witchcraft, mga ganun. O kaya may mga demonic talaga na pang manipulate o mga spells or mga incantation nila yan. Yan. Kaya pala makapag-take ka na ng action. Yan. Bakit nila ginagawa yun? Threat ka din sa the devil's kingdom eh. Possible pagka nangyari to, kung ano man yung goal mo na hindi ka nila nakukontrol, o kung ano man yung gusto ng pigilan sa'yo, yun na yung mission mo. Yun na yung, kaya may mga distractions yan, may mga ginagawa silang magpa-delay, i-create blocks sa path mo, sa kung ano yung gusto mo, o sa kung ano yung mission mo from God, o kung ano yung plano ng God sa'yo. Ganyan yung mga yan kasi yung mga evil forces na yan, basta lahat ng kampo ng kadiliman, against yan sila sa plano ng God. Talagang tinatry nila ang best nila, o they will try their best na pigilan ang plano ng God. Sino ba naman makapigil sa plano ng God? Ano yung gusto nila naman challenge? Na yung creation lang sila, pero gusto na naman challenge sa God. Kita niyo yan, kung gano'ng kambog yan. Tikalon. Buti na sa tinikal, bunga nga lang ba? Tinikal. Alam yung mga tikalon, guys, sa amin doon uso yan talaga. Kumbaga, sa Iloilo, di ba? Parang common na yan, yung mga magtinikal. Natatawa na ako niyan. Natatawa ako niyan. Pero yung ganyan, mag-challenge sila sa God. Nyabang. Na ganyan. Ay. Hindi nakakatuwa. Deserve nila itapon sa impyerno. So, hindi lang itapon sa impyerno, i-chain. Yan ang mga nangyayari sa iba sa kanila. Nag-chain sa abyss. Nasa-sentence sa abyss, so nag-chain sa abyss. So, marami na sa kanila. Mahirap yung masyado kang mag-challenge ka pa na alanganin ka sa sa kapangyarihan alanganin ka sa mahirap yun. Yung challenge ka pa, ba't ka pa challenge na ganon yung mga mahilig challenge, no? Yan ay alam nila na kulang sila sa ganito, ganyan, kaya challenge sila, they will try to, alam niyo yung talaga, yan yung kung sino pa nga yung mahina, sabihin natin, kung sino mahina, yun pa mahilig challenge, no? Kagaya ng mga spiritual, mga kaalaman, doon nila challenge sila. Ngayon, pag napuno na yan, yung challenge nila ng spiritual nila, na-discoveryhan kung ano man yung kaya niyang gawin. Silang kawawa. Ganyan din yung mga evil forces at mga kampo ng kadiliman. Dahil bakit silang kawawa? Tatapo lang din sila doon sa Lake of Fire may sulfur. Pero for now, doon yan sila sa bottomless pit o sa abyss, naka-chain. Magantay sila doon sa judgment day, tapos doon yan sila ilipat sa impyerno lahat ng mga, yung evil forces. Pero yung kaluluwa ng mga mangkukulam, mambabarang, magagoy, doon yun nilalagay sa Lake of Fire na may sulfur, diretso na. Ganon yun. Sa Judgment Day, sama-sama na silang lahat doon sa Lake of Fire na may sulfur. Let's see kung ano yung next na mangyari. Jesus Christ, my living hope,
Matanggal na yung lies, deception, manipulation sa isipan mo. Or else may malalaman ka. Kailangan ng clarification. Ano ba ito? Upright ba? Magtagumpay ka. Oh? Over sa mga lies, deception, manipulation, illusion na kinreate ng mga followers ni Satanas o ni Satanas. Isipan mo. Lahat yan, magkukulang, mababarang magagaway, aswang, mga fallen angel, elemento, lamang lupa, taga-Agartha, taga-Atlantis, yan. Mga followers sa Satanas yan. Pati taga-Agartha, kasi sa akin nanunugod yan dito, taga-Atlantis eh. Mga lahat ng lamang lupa. Lahat ng evil spirit, unclean spirit, mga air spirit, mga negative spirit. Lahat yan. Mga kampo ni Satanas yan, mga laga ni Satanas lahat yan. Dami niya dito sa mundo, kahit saan, di ba? Kaso lang, pinagbabawasan na sila ngayon. Nag-send sila doon sa bottomless pit. Change sila doon. Ayan. Kasi nga, paminsala lang ginagawa nila dito sa mundo. Mampigil ng mga uniplano ng God. Man-challenge pa. Well, panahon na para pangbawasan. Ten of Swords in reverse and Knight of Swords. Meron ng kikilos na magdidipinsa sa'yo to para hindi ka pasukan, hindi ma-unite sa'yo ang mga sinesend sa'yo na like arrows, attacks. Kaya sinundan dito ng, ito na yun, ng, na active, aggressive, and take the action agad para dipinsan ka, para hindi ma-unite sa'yo ang, magdipinsa yun sa'yo, pwedeng anghel yan, angel of light, kasi side ka ng light eh. Ibig sabihin yan, hindi ka mangkukulam, hindi ka mangbabarang, hindi ka kampo ng kadiliman, ha? Pagka ganyan. Kung dati, gumawa ka ng kung ano man matinim sa'yo ng jablo, bago ka na, no? Or kung may ginawa ka ng witchcraft, mga tigalpo, mga ganyan, or else ay any evil, tumigil ka na kasi side ka ng God eh. Or else po mga ganito, kadalasan ito, mga ayaw yun gumawa ng mga, kahit gayuma, witchcraft, ayaw nila ng mga yan, kahit item sila. Kunwari, na-tempt man ng isang beses, 2 beses, pagka niya, titigil na sila kasi may disiplina sila sa sarili nila. Kasi they choose Jesus, they choose God. And ma-overcome nila yung mga mga temptations. Yan. Sa mundong to may mga temptations dito. Kaso lang yung mga nagtuloy-tuloy nila sa paggawa ng masama, yun na yung mga followers ni Satanas na yan. Yung kahit alam nilang followers na sila ng Satanas, so kay Satanas yan, sige pa rin sila gawa ng mga ganyan, like witchcraft, black magic, sorcery. Tuloy-tuloy sila sirap gawa kasi they choose to be follower of Satan. To the point na nagbenta na sila, nagsala na sila ng kaluluwa nila sa diablo. Para lang makuha nila ang gusto nila. Di ba? O para protektahan ni Satanas. Ganon. Kung meron kang mapangasawa or wish fulfillment mo na person or kung yun ang pinapangarap mong person, may gagawin siyang aksyon.
para hindi ka masaktan. Pwedeng ganun. Na magkaroon ng new beginning sa inyo. Or else, ay ano to yung dahil sa may gagawin siyang action, or ikaw man to, may gagawin kang action dahil hindi ka mapigilan, no? Makarecover ka na sa yung na deeply hurt ka, nasaktan ka. Tanggalin yung sakit na naramdaman mo when it comes sa love life, ganyan. Kasi possible, pamuhay ka na ng happy, no? Happy, contented, fulfilled, your wish fulfillment life. Your wish life or wish fulfillment kung tawagin, wish fulfillment, ganyan. Kailangan talaga ng clarification. Darating sa'yo. Ay, merong darating sa'yo. Si 8 of Swords in reverse. Ay, darating si 8 of Swords sa'yo in reverse kasi nakawala na siya sa restriction. Malaya na siya. Hindi na siya kontrolado, hindi na siya manipulated yung isip niya. May magawa na siya ngayon, hindi na siya victim, hindi na siya nahihirapan. Hindi na siya under sa control or hindi na siya nakakulong sa itim na kapangyarihan. Na-overcome nito ang mga challenges sa buhay niya. Napakaganto. Kasi aasawahin ka nito. Aasawahin ka niya, no? Diba? Ikaw to. Kunwari ikaw to, siya to. Aasawahin ka niyan. Para bubuo na kayo ng pamilya. Yan kasi King of Pentacles or kaya maging may asawa mo yan. Nag-jogging pala yan dati. Kung babalik ba sa'yo o hindi. Ganon. Dahil nga, naka-restrict to dati. Naka-restrict siya. Diba? Ngayon, nakawala na siya sa restriction. Baka sabihin niyo yung mga kinuwento ko about sa sarili ko sa imagination ko lang bahala kayo. Hindi yun sa imagination ko. Hindi na pinagdaanan ko guys Hindi yan imagination. Ganun talaga isipin na normal na tao. Hindi yan sa imagination. Makwento ko ba sa inyo yan kung hindi ko na-experience? Dahil sa mga attack sa akin, ang dami ko na-discoveryhan. Ang dami ko nalaman na sa gabay din ng God at ni Jesus Christ. Yun ang purpose noon, ng mga atake sa akin kung bakit inalaw ng God at ni Jesus Christ. Para mga madiskubrihan ako. So, same lang din yan sa'yo. May mga madiskubrihan ka din sa sarili mo. Kung ano man dapat mong diskubrihan sa sarili mo. Hindi nga lang tayo pare-pareho kasi syempre, iba-iba naman tayo, di ba? Na kung ano mang madiskubrihan. Hindi ko na ikukwento sa inyo yung iba kasi hindi naman kailangan yung mga gagawa ko hindi na kailangan na parang imposible sa tingin ng tao. Parang imposible kasi nga hindi naman taong origin ko guys, hindi naman kagaya ng mga tao na hindi nila magagawa yung nagagawa ng hindi taong origin kung magaling sa langit ang origin. So, yan. 6 of Swords in reverse. Chosen one ka daw Yung nakuha ng reading. Chosen one. You're chosen one. Now, you're strong. Kasi, possible, you're strong at may inner strength ka because of kadalasan yan sa mga pinagdaanan mong
hardships, challenges, dyan ka pagtibayin eh, dyan ka palakasin eh. Mas lalo kang lalakas sa mga hardships, challenges. Kaya inaalaw ng God yung mga hardships, challenges na darating sa buhay ng tao. O kaya minsan divinely orchestrated yun eh. Na padaanin ka sa madilim na tunnel para dyan ka atakin ng atakihin. Parang gano'n, no? Padaanin ka sa madilim na part, parang padilimin yung buhay mo. O, padaanin ka sa gano'n na maging madilim ang buhay mo, atakihin ka ng atakihin ng mga evil forces, ng mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. Pagtulungan ka nila para sanayin ka, sain ka sa paglaban o para madiskubrihan mo yung kung ano yung mga taglay mong kakainan para maging maging malakas. Like kung may spiritual battle kang kaharapin para mahasa ka. Ganon yon based on my experience para masanay ka para pag dating ng panahon na yun na ready ka na sa spiritual battle at dito sa mundo kasi na to mayroong spiritual battle dito, good versus evil, light versus darkness. So mayroon din talagang mga pinipili. Yung mga chosen one niya yan, warrior ng God yan, ang pinili ng God ng mga tao na warrior ng God. So isa ka na dyan. Kaya threat ka din, no? Threat ka sa the devil's kingdom kasi you are one of the chosen one. Yan. So you have to be thankful kasi pag chosen one ka, kaya siguro mabait ka, maawain ka sa mga hayop. Gano'n ang mga chosen one, maawain ka, matulungin ka. Gano'n yun eh. Tsaka mahilig ka sa nature. Yan. May mga sign yan pag chosen one ka. At hindi ka interesado sa mga yung pinapagawa ni Satanas, mga temptations ni Satanas na like magsugal kasi toxic yun eh. Hindi ka mahilig sa mga ganyan. O kaya yung mga gawain ng mga normal ng mga tao. Mga tao ba? Mga common ng mga tao. Palasugal. Yan ang totoo ha. Hindi ka pala sugal niyan. Hindi ka mahilig sa sugal. Pag mga chosen one ka. Hindi ka din madaling ma-tempt ng mga like drugs. O kaya ay kasi alam mo ikakasira ng ano mo eh. Pag chosen one, automatic may mga discernment ka na yan eh. I-separate ka din sa maraming tao niyan. Kaya most of the time, ina-isolate ka niyan. Isolated ka or, I mean, manotice mo na parang ayaw sa'yo ng iba, no? Ayaw nilang masasali ka sa group nila, you're different, gano'n. At maawain lalo sa mga hayop, sa mga inosente. Kaso lang, may mga tao na nagkukunwari din talaga na inosente yun pala. Nagkukunwari sila parang tupa, yung pala ilubo sila. Nagkukunwari na silang parang santo, yung pala kay demonyo. Actually, huwag kayo magsamba sa mga santo, guys. Yan ay mga tao lang din yan. Kumaga, Katoliko lang din, simbahan ng Katoliko yung nagpo-promote ng gawing santo ang mga ano. Yung ibang santo na sa impyerno. Oo, yung ibang santo nasa impyerno. Yung ibang ginagawang santo ng mga tao, simbahan lang ng Katoliko yan. Hindi naman ibig sabihin na sinabi nilang santo, yung ginawa nilang santo masave ng kaluluwa. Kung hindi yan righteous na hindi yan masisave. Kung hindi yan deserve niya na masave ang kaluluwa niya kung may mga ginagawa yan. Ang mga tao kasi may mag-pretend yan na kunwari sa harap ng ibang tao. They are pure, they are di ba? Lalo sa panahon ngayon, may mga tao na magkukunwari na maka-Diyos, no? Ganon, pero yung ginagawa nila is different. Mga demonic pala, kademonyuhan. Nasa Bible yan, may warning si Jesus Christ yan. Lalo nasa end of times na itong mga panahon na to. Obserbahan nyo, madami nagkukunwari na maka-Diyos, pero yung ginagawa nila, kademonyuhan, lalo yung witchcraft, black magic, sorcery, hindi ka nila matigil-tigil kasi because of their desires. Diba? So, let's proceed sa reading. Ito ang next na mangyayari sa'yo. Maging ka talaga maging
Pero ang mga chosen one, hindi naman kukunwari na kunwari naawa, may tinutulungan dahil may nakakita. Hindi yan sila ganun. Baga na, tutulong man yan sila kasi naawa sila. Pero madaming I'm just reminding you, madaming pwede mag-pretend dito na kunwari kaawa-awa sila. Tapos yung mga iba, siniset up nila. May mga ganyan, sinasabotayan nila yung iba para sila yung lalabas na mabuti sa paningin ng tao. Kaya hindi lahat ng mga santo na ginagawang santo na inasasave. Mayroong mga santo na ginawa ng mga bishop, pari na santo, na namatay, nasa impyerno. Ito yan. May mga pari yan sa impyerno eh. Meron yung mga pastor na sa impyerno eh. Hindi ako nakarating sa impyerno pero alam ko yun. Meron pa nga silang ginagamit sa mga incantations sila na santo. Santa Ursula. Yun ay demonyo yun. Kaya yun ang siguro yun na yung demonyo ang nag-ano doon. Ang gumaganap doon sa pangalan na yun. Nasa impyerno kasi yun si Santa Ursula na yun eh. Nasa impyerno na yun. Ginawa lang yun ng mga tao na mapari ng Katolik na santo. Pero hindi yun na-recognize ng langit, ng God. Tao lang may gawa doon na nag-promote sa kanila gawing santo. Kaya huwag kayong magsamba sa santo. Lalo na sa mga Diyos-Diyusan, sa mga sa mga rebulto. Yan ay tinatawag na guys, yung kahit sa Diyos-Diyusan, sa mga Diyos ng mga incheck, yan yung mga Diyos-Diyusan yan. Pati sa Diyos ng mga Hindu, si Buddha, yung Diyos-Diyusan yan, hindi yan totoong Diyos. Isa lang ang Diyos. At yung God the Father, yun ang Diyos. Yun ang Diyos na Ama, yung God. Yung Diyos na anak, si Jesus Christ. Yun. Yung isa lang talaga yung God the Father, the Creator. Yan. Wala nang ibang Diyos na consider na Diyos. Yung iba false gods yan. Mga false gods yan. Yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng ibang religion. False gods yan. Mga sinasamba ng mga inchik na yan. Mga sinasamba ng mga Buddhism na yan. False gods yan. Mga demonyo yan. Madaming paninilang dito sa mundo eh. Gusto kasi nila sambahin sila ng God. Sambahin sila ng mga tao na turing silang God. Kasi gusto nila maging God. Kaya sila nag-reveal din yung mga fallen angels, diba? Kasi gusto din nilang maging God. Kaso hindi naman sila marunong mag-create. Hindi naman sila creator. Sila ay kinreate lang din ng God. Hirap yung masyadong ambisyoso, di ba? I-change na doon forever sa impyerno. Diba? Dahil sa hindi sila marunong makontento. That's a lesson for all. Kaya dapat makontento kayo kung anong meron kayo. Huwag kayong maging greedy. Yan ang ayaw din ni Jesus Christ, yung greedy. Ayaw din ng Holy Spirit yan. Ayaw din ng God the Father yan. Ang God, mismong God. Ang Diyos na Ama. Na mga greedy. Hindi marunong makontento yung mga greedy na yan. Kung anong sa iba yan. Gusto pa nila ang kinina. Saklamin nila eh. Anong nangyayari sa mga greedy? Kahit sa kariyan ni Jesus Christ, hindi yan tatanggapin ni Jesus Christ. Impyerno lang pwedeng punta ng mga greedy. Lalo-lalo na sa kariyan ng God doon sa langit. Hindi yan sila makapasok doon. Dahil hindi naman yan sila righteous. Kaya kung may greedy sa inyo, it's not too late for you to change. Okay, magbago. Huwag yung gayahin yung mga fallen angels na greediness, inggit ang pinapairan. Dahil ang buhay dito sa mundo, isa lang. Pansamantala na lang ang buhay dito sa mundo. Pag hindi ka makapasok sa karya ng Diyos,
Pag ikaw ay natula na maimpyerno, ay eternal ka maimpyerno. Di ba? Ang kaluluwa, di ba? Eight of Wands. Ito darating pa sa'yo. Ito pa pala, hindi ko pa na-explain ito. Magiging ganito kayo, makarecover ka na sa ano. Pwedeng sakit, pwedeng financial crisis. Kung ano mo yung dinanas mo dyan sa mga sabihin ko. O kaya yung na-left out in the cold. Baka na-left out in the cold ka, yun, makarecover ka na dyan. Or na-ghosting, makarecover ka na dyan. Hindi ka na yung mag-suffer sa yung na-left out in the cold or pang-ghosting, ganyan. Magiging confident ka na. Magiging flexible. Mag-blooming. Yung positive, ganyan. Ganyan yung mga next na mangyari. And then, makakolaborate mo. Dahil sa hindi ka na ma-atake, masinta ng attacks. O siguro, wala namang sensay ng attacks. Ma-recognize ka na. Or kaya ay kung hindi ka pa na-recognize o kaya ay may ma-build ka. No? May ma-build ka like progress mo. O meron kang makakolaborate. More information. Pwedeng makabuo kayo ng pamilya na ng person mo. Kung ganun kabilis. Agad-agad. Pag nag-take ng action agad, edi, kumbaga pagka kumilos agad, bubuo na kayo ng pamilya, edi, mangyari din talaga agad yan. Makabuo kayo ng pamilya, di ba? O kaya kung may pamilya ka na, edi, everything will go well. Ganun. I-clarify natin to. 8 of Wands mo na. Hindi ka na masisenda ng mga attacks nga, ng mga attacks nila, mga sinisend nila sa'yo. Hindi ka na parang affected ng kanilang mga atake. Hindi ka na magiging emotional, hindi ka na hina ng mga yan kasi hindi ka na ma-atake. Yan. And then, clarification naman. Tingnan natin. Kasi, hindi na to mag-celebrate, hindi na mag-rejoice. Parang wala nang magtagumpay o hindi na magtatagumpay ang mga kontrabida sa side ng kadiliman. Kaya pwede ma-recognize ka na nga. Or hindi ka na malilito, hindi na ma-distract yung isipan mo dahil hindi na ma-send yung mga attack sa'yo. Magiging ano ka na meron kang mabuild. Meron kang mabuo. Magagawa mo na yung magagawa mo na yung mga hindi mo magawa dati. Na positive ka na inspired na gawin yung mga hindi yan dipinsa. Akala ko dipinsa.
inspired and positive ka na mga atake sa mga kaaway mo, mga atake sa pwede may collaboration na mangyayari. Collaborate ka. Kaya maging defensive sila, maging guarded. Kabahan ng mga kaaway mo kasi nakapang-atake ka na sa kanila. Hindi yan fallen angels mga witches, wizards, warlocks sa mga kaaway mo. Kasi yan talaga ang ano ng chosen one. So pagka chosen one, makakapatay ka na ng mga kukulang, mababarang magagawin yan. After mo mahasa or dito dumaan sa preparation, kung yung pinagdadaan nila, dadaan ka sa mga challenges niyan para madiskubre mo yung mga kakainan mo, pumatay ng mga kukulang, mababarang magagaway, at kung ano pa yung mga mission ng chosen one. Yan. Ng God ha, chosen one ng God ha. Ano? Ang mga chosen one, may mga kainan yan. Galing sa God yan, yung mga kainan nila. Kaya nakakapatay ng mga mangkukulam, mambabarang manggagawa yan. O kahit elemento siguro, kaya patayin ng mga chosen one yan. Ay, hindi. Hindi nila kaya parang patay ng elemento. Mga mangkukulam. Oo, magagaling ang mga chosen one daw. Pumatay ng mga mangkukulam, mambabarang manggagaway. Of course, hindi mangkukulam, hindi mambabarang, hindi manggagaway ang chosen one ha. Baka sabihin ng iba, pag mangkukulam sila, mambabarang manggagaway. Pag pumatay sila ng mga kukulam, mambabarang manggagaway din eh. Chosen one sila, hindi kampon sila ng kadiliman. Pag magkukulam sila, mambabarang manggagaway. Hindi sila sa ano. Ang mga guide ng mga magkukulam, mambabarang manggagaway na yan. Fallen angel yan, mga demonyo. Mga elemento, demonyo, mga ganyan. Ganon din sa manggagamot. Actually, may mga manggagamot ng karamihan nga sa kanila, hindi lahat ng manggagamot ay sa Diyos galing ang kanilang kakain ng gamot eh. Mga ano yan, sa demonyo, mga fallen angel. Galing kaya, di ba yung mga manggagamot din, namiminsala sila, nang babato ng palipad hangin, nabibigay ng sakit. Yung paggamot ka sa kanila, pero lalala pa, ilang beses ko na ano yan, lalala ka pa, lalala pa yung sakit mo. Kaya nagkaganto yung mukha ko kasi nagpagamot ako sa pinapagamutan ng kapitbahay ko. Siguro hinalitan pa ako. No? Bakit pa naminsala sa akin? Ng gusto. Ng orasyon niya. Baka nagkuntsaba siya ng kapitbahay. Kasi hindi lahat kasi yung panggagamot niya, alam yung galing sa demonyo. Demonyo sa mga elemento, galing yung mga kakayanan. Alam niyo naman yan, galing sa Diyos na kakayanan manggamot at galing sa mga demonyo na kakayanan manggamot. Hindi lahat ng manggagamot ay sa Diyos galing ang kapangyarihan manggamot. Mayroong mga galing sa elemento, galing sa demonyo, galing sa diablo. And remember, marami sa kanila ang galing sa demonyo, galing sa elemento, kakayanan ng gamot nila. Kaya namiminsala din sila yung mga ganun ang kakayanan ng gamot galing sa elemento o demonyo o diablo. Ay! Mag-umpisa ka na ng
mission mo na stable, grounded, ready ka na, no? Na makapang patay, pang atake. So hanggang sa masanay ka na masanay, mapatay mo na yung mga mangkukulam, mababarang, manggagaway. Yan. Baka may makakollaborate ka dito kasi may 3 of Pentacles. Kung hindi man tao ay pwedeng anghel. Yan. Alam nga naman demonyo eh. Chosen one ka nga eh. Ang mga demonyo ang collaborate nila, ang mga tumutulong sa kanila at ang protekta sa kanila. Yun na yung mga kampo ng kadiliman, followers sa Satanas, mga mambabarang, manggagaway, manggagamot na sa side ng Diablo, mga mangkukulam, aswang, yan. Ano yan sila? Sa Diablo yan sila. Let's see. Ayan, umpisan mo. Destiny mo yan. Ayan, kung ano yung nakadestiny sa'yo, swerte mo, nilaan sa'yo ng God, destiny mo na pumatay ka. Hindi ikaw yung mamatay, kundi pumatay ka. Bakit ganon? Na pumatay para masama, pakinggan. Hindi naman mabuti ang papatay mo. Mga followers sa Satanas yan. Mga ano yan, mangkukulam, mambabarang, manggagaway. Sabi mo, so naman, bakit ganon? Hindi ka chosen one sa mga ganon ng ano. Hindi ka chosen one, hindi ka tunay na chosen one. Pag sabihin nyo, masama naman, patayin nila ito, ganyan. Hindi yan masama. Patayin ang mga mangkukulam, mambabarang, manggagaway. Dahil yan ay utos ng God. Nasa Exodus 22:18 yan. At pinapapatay niya talaga yung mga yan. Yung mga alagad ng Diablo na yan. Pagka gano'n na maawain ka sa mga kukulang mambabarang manggagaway, hindi mo magawa na patayin ang mga kulang mambabarang manggagaway na wala kang kakayanan, na patayin ang mga kulang mambabarang manggagaway, hindi ka isa sa chosen one. Ang mga chosen one ang capable at napaka-brave at courageous at determined. At inaatake din yan sila. No? Naka-experience yan sila ng mga different attacks. Ng mga attacks from the devil's side. Galing sa mga magkukulang mababarang manggagaway. Yan ang magbigay sa kanila ng passion. Desire na patayin ang mga magkukulang mababarang manggagaway. Kaya hindi na yan sila magpadala sa awa nila. Hindi nila i-tolerate yung mga ganyan. Kasi may-experience nila kung gaano ka-injustice. Ang salbahiin ng mga gumagawa ng witchcraft na yan. So, yan hanggang dito na lang guys for collective reading.